mga kababayan. Kaya, nako, ngayon pag-usapan natin yung mga desisyon na nangyari. Alam nyo, ladies and gentlemen, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin at patutunayan ko sa inyo na napakasinungaling nito ni Ontiveros. It's either sinungaling siya o sobrang tanga niya. I-ano nyo nga dyan, i-komento nyo, si Ontiveros ba sinungaling o sobrang tanga? Kayo ho ang mamili, ha? Pag-uusapan natin, ikikwento ko sa inyo kung ano ang sinasabi ko. O, kayo ho umusga, hindi po ako nagsasabi niyan. Kayo mga viewers. Basta ako, ipapakita ko lamang sa inyo ang katotohanan. Kasi hindi siya inalungkat eh. Kasi nga naman, sa mga ganyang bagay, dapat kailangan ni Marcoleta ng iPad para ma-check niya yung sinasabi ni Ontiveros. So, hindi kasi ito, papakita ko sa inyo dito napaksinungaling o di kaya talagang hindi niya maintindihan ang punto ni Marcoleta. Ipapaliwanag ko sa inyo. Bago yan, ito muna ang pag-usapan natin. Ha? Kasi ito yung konteksto eh. Kailangan maunawaan natin ang konteksto nung pinag-usapan ni Ontiveros at saka ni Marcoleta. Ang konteksto nun ay yung sagot ni Soto, yung proposal ni Soto bilang minority leader. Sabihin kasi ganito lang yan. Para sa mga hindi nakakaintindi, majority leader, itong sila Escudero yan. Kasi sila yung majority. Ibig sabihin ng majority, sila yung parang pinakamarami ngayon na paksyon sa Senado. Yung minority, yung natalo, 'di ba? Yung lumaban, sino ho ito? 'Di ba? Lumaban kay Escudero si Soto. So automatic nagiging minority sila. Kasi siya yung lumaban siya yung parang pinagbotohan dalawa, Escudero o Soto. So ngayon ang minority si Soto. Kasama ni Soto diyan si Bam Aquino, si Pangilinan, si pangalan nito si Ontiveros. Yan ang kasama niya diyan. Ngayon, kasama rin si Zubiri, yung mga bumoto kay Soto. Ngayon, etong sinabi ni Marcoleta na i-dismiss na yung impeachment, kinontra ngayon ito ni Soto. Okay. Ano ngayon ang punto ni Soto? Ito kasi yung punto ni Soto na sinang-ayunan at tila gumamit ng isang propaganda o kasinungalingan si Ontiveros. Kaya kailangan malaman muna natin kung ano yung sinabi ni Soto. Malinaw? Ito muna yung sinabi ni Soto. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished minority floor leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR or the motion for reconsideration filed last Monday by the House of Representatives. Is it not? Dito pa lang, alam mo yung klase ng tanong ni Soto. Pasensya na kayo, Senator Soto. May mga gusto kong ginagawa ninyo dati, pero hindi ko alam ba't bigla kayo nagbago ng ganito. Ang tanong ni Soto, sa Tagalogin ko na kasi ang gulo mo magtanong eh. Ang basis mo ba ay yung decision ng Supreme Court? Medyo naguluhan si Marcoleta.
The question whether is it Yes, your Subject basis to for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that Alam nyo kung ba't naguluhan si Marcoleta? Kasi, hindi ba obvious? Hindi pa ba obvious na yun ang basihan kaya natin dapat i-dismiss ito? Your question, sorry for the term the question is so prep. Sasabihin ko sana so stupid Wag na lang so stupid. So elementary. Obvious pa ba? Bakit mo pa itatanong? Obvious pa ba na kaya nagmo-motion to dismiss si Marcoleta, it is because of the Supreme Court decision. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ulit-ulitin pa. Di ba obvious naman Supreme Court decision? the so-called impeachment is unconstitutional based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor. That's Kaya nga ganun sagot ni Marcoleta. Yes, obvious ba? Anong decision? Decision ng asawa mo? Decision ng kapitbahay natin? O decision ng Congress? Siyempre, pinag-usapan natin decision ng Supreme Court. Gago! Pipigilan ko talaga maging maging rude As far as I can. I will do my best not to be rude. Kaya lang kasi kasi mainit talaga ulo ko sa mga sa mga hindi makaintindi. very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, Ay nako. Sabi dito, hindi pa daw final, appealable daw. Alam mo, ang ganda ng sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc. Lawyer yan Law 101 ika nga. Bilang lawyer, okay? Ito sinabi niya, hindi po appeal ang motion for reconsideration, yung paulit-ulit na ginagamit na MR. Okay? Hindi po yan appeal. Bakit kanyo? Kasi sinasabi nito, may appeal pa daw. Okay, bakit? Anong sabihin ng appeal? Wala pong appeal sa Supreme Court decision. Ang appeal po ay isang technical na salita. Totoo na alam nyo mga kababayan kung bakit? Kasi ang appeal, ginagamit po yan. Kunwari, halimbawa, nagkaroon ng decision sa RTC. Pwede ka ngayong mag-appeal sa CA. Kaya nga ang tawag diyang Court of Appeals. Di ba? After sa CA, iba pa rin yung decision, pwede ka ngayon mag-appeal uli. Saan? Sa Supreme Court. Pag nagdesisyon na ang Supreme Court, saan ka mag-a-appeal? kay Supreme Leader? Kaya nga sinasabi ni Jimmy Bondoc dito, mali yung word na appeal para doon sa motion for reconsideration. Okay? Tama yung motion for reconsideration, yung MR na tinatawag nila. Pero to use it as an appeal, hindi po yun tama. Okay? So, linawin natin yan. appeal na. Marami nagtatanong kung naka-appeal na ba tayo nagmamadali na i-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Nayari siya doon. Kasi yung ginagamit sa korte yan Kasi ang sabi ba naman ni Soto, di ba unanimous nga? Paano kung unanimous din na lahat sila magbago isip? Lahat yung 13 judge biglang nagbago isip. Ay, iba pala. Kasi ngayon, ang nilalaban ni Soto, habang may appeal pa, mali pala yung word na appeal. Habang may MR pa ang Kamara. Diba? Ang Kamara, nagsabi sila,
May motion for reconsideration kami na hinihingi sa Supreme Court. Sabi ni Soto, habang may MR pa, wag muna tayong magdesisyon. Wag muna tayong magdesisyon. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Di ba? Kasi nga daw, what if biglang magbago yung mga utak ng mga Supreme Court justices? Alam nyo, pagdating sa court, hindi pwede yung ganyan. Kaya nga 'di ba may mga ganyan term na ginagamit sa court na objection, Your Honor. Speculative. Kasi nga, hindi pa pwedeng i-assume mo na, paano kung may ganito? Walang ganon. Yung kung ano yung decision at the moment, yun ang dapat sundin. Diba? Yun muna ang dapat sundin. Okay? So, sinasabi nga ni Senator Marcoleta dito, speculative po yun. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? May I have the speculative answer? O sige na nga. Pinatulan na ni Marcoleta. Sabi niya, sige na. We cannot speculate. We can only guess, second guess. Kaya natatawa na siya dito eh. Kasi yung banggang, sandali, alam ba nito yung sinasabi niya? Parang hindi abogado ito. Ay, hindi nga pala. Because on the basis of... Kasi gusto niya sumagot according sa speculation. Hindi pa pwede yun. Pasasagutin mo yung kausap mo, especially legal terms, ng out of speculation lang. What if may ganito? Paano ganito? Ano sa tingin mo? Hindi pwedeng gayon. Ano ba, Soto? Of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. Yan. Akala, alam mo, si Soto talaga, no? Ngayon ko lang na-realize na, alam mo, napaisip nga ako minsan. Pa-realize ako. Sabi ko, mahirap talaga pagka bumoto ka ng yung graduate ng NAGMA. Kasi di ba, merong graduate ng Magna cum laude. Ito, NAGMA. Ano yung NAGMA? Yung ba din yung Magna? Hindi, NAGMA. NAGMA magaling. Hirap ng may ganito. To remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Yes, it's not impossible but improbable. Kasi nga po, sandali. Linawin natin kasi, ito po ay the entire Supreme Court decided that it is unconstitutional. Hindi po ito 5 against sa 6 o 8 against sa 8 against sa 5. Hindi po ganon. Ito po the entire justices. Kaya nga ang ganda na sagot ni ni Marcoleta. In landmark cases, in the case of Labogal, Bilaan Tribal Association Incorporated. Yan. Meron pa silang jurisprudence. Kanang tutsa. Tingnan mo kung paano siya hulihin ni Marcoleta. Versus Victor Ramos. GR number 127882. December 1st, 2004. Questioning the constitutionality of
Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Ayan na, ayan na. Ayan na yung mga sagot sa mga Little Miss Philippines. Gago! Ay, nako, grabe ang buhay, Ireo. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? Ayan na. Patay ka ngayon. Paano ka pa? Pa-quote-quote ka pa. Pa-quote-quote ka pa ng jurisprudence mo dyan. Pa-quote-quote ka pa ng mga decision ng Supreme Court. Tinanong ka lang na napakasimple. Unanimous ba ang decision na yan? Tapos biglang bumaligtad lahat ng Supreme Court justices o yung ilan man lang? Yun, ibig sabihin, kasi ganito yan. Ito ang konteksto dyan. Sinasabi ni Soto, pwede naman bumaligtad yung mga Supreme Court justices. Ang sagot naman ni Marcoleta, pag ganyang instance na unanimous ang decision ng Supreme Court, malabong bumaligtad dyan. Kung meron man babaligtad dyan, isa o dalawa. Madami na yung tatlo. Kahit tatlo pa ang bumaligtad dyan, hindi ma-turn over yung decision. Kailangan, sabi nga ni Marcoleta, kailangan mo dyan ng 8 na magbagong gising. Pagkagising, ay, mandali, constitutional yung impeachment. Kailangan 8. Yun yung makakuha ka ng 2 na magbago isip, malabo na yun. 3 pa, 4 pa, 8 pa. Malabo. Yun yung konteksto niyang usapin na yan. So ang sabi nga ni Marcoleta, sandali, yan bang kino-quote mo? Unanimous ba decision dyan? Ibig sabihin, the entire Supreme Court said unconstitutional pero naging constitutional. Sige nga. Unanimous ba? Ano sagot ni Soto? I am not sure about that. But one thing I can... I'm not sure about that. Anak ka ng wewe. Nag-quote ka pa. Sakit sa bangs. Kasi yun nga yung punto doon eh. The impeachment na sinasabing unconstitutional, unanimous. So, wala nang saysay yung MR. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, magko-quote ka ng example na hindi, posible naman magbago isip ng mga judges. Anong konteksto? Ang konteksto ba ay lahat sila before nag-decide? Diyan sa kino-quote niya, unanimous na nag-decide silang lahat at sinasabi nilang, hindi, mali ito. Biglang ang sagot ni Soto, dili ko alam, dili. Hindi ko alam yan. Alam mo, dito mo malalaman talaga yung abogado at hindi abogado, no? Kasi sa korte, gawin mo ito, yung magko-quote ka ng jurisprudence na hindi mo alam ang details, out of context eh. Out of context yan, tapos yung quote ka ng quote na hindi mo naman pala alam yung decision ng court. Kung ilan silang nag-decide. I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa po. Ibang level ka.
unanimous decision can be a unanimous mistake. Lahat sila mali. Agoy. Agoy, 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 agoy. Nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Diyan palang nadali na siya. May example pa kasi si Soto di ba? Na pagka masyado tayo mabilis, baka matinik tayo. I mean, pag ako tumatakbo, hindi ako nakapaa. Kaya hindi ako matitinik. Alam mo yung simpleng wit lang din ito ni Marcoleta no? Kawawa talaga Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal. Hindi naman binabar yung appeal But the possibility na bumaligtad ang desisyon, napakalabo. That's the point, Soto. You do not understand. The point of Marcoleta is simple. Para bumaligtad ang desisyon ng Supreme Court, you need 8. And that is impossible. Malabo, mahirap, imposible. Wala pa sa kasaysayan na nangyaring ganyan. Yan ang punto ni Marcoleta. Kahit ibang mga abogado, alam yan. Babaligtad ang 8, biglang magbabago ng sudden change of temperature. Nagbago yung kanilang pakiramdam. Mr. President, that is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate? Or in the... Anong ball One Ball University, yung sa school bukol. Ay, nako. Ako, noon hindi ko sinasakyan yan Kasi sabi ko, meron namang mga magagandang gustong mangyari ito si Soto pareho ng aking paniniwala. Pero ngayon, parang naniniwala na ako sa graduate ito sa One Ball University. Ayoko maniwala nun Impeachment court. Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ng kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali
sa harap ng kamera. Wala